Hello guys, welcome back to the channel. So for this video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng OHN or Oriental Herb Nutrient. So ang gagamitin natin to create OHN is bawang, sibuyas, at saka luya. So ito yung pinaka-basic na component ng OHN. So aside from that, gagamitin tayo ng beer, kahit anong beer, molasses, and coconut wine, tuba, or coconut vinegar. So habang minimix natin yung mga ingredients, no? So saan nga ba galing yung OHN? So OHN is part of Korean natural farming. So Korean natural farming, ginawa nila itong method na to para hindi na sila gumamit ng mga chemicals in improving the soil, yung health or yung mga pesticides nila at saka animal health. So all natural and locally sourced ingredients. So if you are familiar with fermented plant or fruit juice, part din yun ng Korean natural farming. So ang ginamit natin na ingredients is 1/4 kilo nung garlic, onion, and ginger. Tig 1/4 sila. So parang 3/4 kilo yung basic ingredient natin. Ilalagay lang din natin, ang beer na gagamitin natin for this recipe is 60 ml, yung nasa lata lang. Huwag niyo palang itapon yung lata ng beer kasi yun yung gagamitin nating pangsukat nung coconut vinegar after a few days ng fermentation. So, i-ferment lang natin siya for 12 hours minimum. So ang ginawa ko, hapon ko siya ginawa. Yung first day ko is hapon. And then pagka morning the next day, nag-add na ako ng molasses. So after nating mag-add ng molasses, i-mix lang natin para ma-coat lahat ng ingredients natin, including dun sa baba kasi medyo malapot yung molasses natin. Kung wala naman kayong molasses, you can use brown sugar. Pero I would advise na maghanap kayo ng molasses kasi sobrang mahal kapag ginamit ninyo is brown sugar. Pero kung wala talaga, pwede namang brown sugar na lang. So for the molasses, for example, 1 kilo yung solids ninyo, yung mga ginger, yung mga bawang, sibuyas, ganun. Kung 1 kilo, dapat 20% ng weight nun is yung molasses natin. Pero for this recipe, tinansya ko na lang kasi wala akong weighing scale for that. So, ayan. So, ibalit lang din natin ulit siya nung tissue, ano ba yan? Napkin? Tissue? Table napkin. Ganun. So, ibalit lang natin siya ng table napkin. Or kung wala namang available na tissue sa inyo, pwede kayong gumamit nung Manila paper. Basta wag lang yung mga for example, wag yung newspaper kasi may ink yun. Baka ma-absorb yung ingredients natin. At saka medyo madumi yun. So, dapat malinis kasi we are trying to grow good bacteria in this fermentation process. So again, i-store lang natin ulit siya sa madilim
at saka hindi mainit na lugar. So after 7 days ng fermentation, so this is day 9, no? Kasi first day, second day, tapos after second day, you need to count 7 days for the initial fermentation with the molasses. So after nun, magdadagdag na tayo ng coconut vinegar or tuba, or coconut wine or tuba sa ating solution. So if you remember, tinago ko, I mentioned earlier na wag nyo itapon yung container ng beer para doon na rin natin susukatin kung gaano kadami yung idadagdag natin na coconut vinegar. So since gumamit tayo ng isang boteng beer sa first day natin, tandaan nyo lang na 3 times ng volume na yon yung gagamitin natin. So 3 cup lang, okay na yan. So again, i-ferment natin siya. So takpan lang ulit natin siya ng malinis na paper. And then i-store natin sa malamig at saka madilim na lugar. Basta hindi yung naiinitan, direct sunlight or gano'n. So i-ferment natin siya for another 10 days. No? Yung i-harvest natin na OHN, dapat kung gaano lang din kadami yung inad natin na coconut vinegar. So since 3 baso yun, 60 ml, parang supposedly dapat ang i-harvest natin is parang 3 cups ng beer can na ginamit natin. So 3 times lang. And then yung mga ingredients kasi natin, although na-ferment na natin siya, this is still very potent. So pwede natin siyang ulitin yung process from adding molasses down to adding coconut vinegar for 2 to 3 times pa to extract the nutrients from our solids. So sa mga ganito, may mga nangyayari talaga yung discussion. Buti na lang may mga nasave akong few amounts nung OHN natin. So yun na lang yung ginamit ko. And then siguro para na rin makita ninyo na pwede talaga natin siyang gawin ulit. So for the solids, yung mga natirang solids, gagamitin natin siya ulit. And magdadagdag tayo nung molasses. And then after a few days, after 10 days ulit, after 7 days, magdadagdag tayo ng coconut vinegar.
So paano nga ba siya ginagamit? So for a liter, pwedeng isang tablespoon ng OHN ihalo niyo lang sa tubig na pinapainom niyo sa chickens, sa mga manok niyo. Pwede din siyang gamitin para sa mga sisiw, kaso lang bawasan niyo lang ng konti yung amount na ibibigay ninyo kasi medyo matapang to eh. Ayan, so ano nga ba yung mga mga benefits nung mga ingredients natin? So sa garlic, alam naman natin, garlic is known for its antimicrobial and immune boosting properties. So magpapalakas siya ng immune system ng ating mga manok. Kung mas malakas yung immune system nila, mas less yung chance na magkasakit sila because of yung rainy season na. Okay. So sa ginger naman, ginger or yung luya, tumutulong siya sa digestion and parang may calming and healing effect siya. So tutulungan niya yung mga chickens natin with the digestion. So kapag mas okay yung digestion nila, less stress sila and lesser than yung chance na magkasakit sila. Yung anti-inflammatory naman, yung mga inflammations, hindi mangyayari yun sa chickens natin kasi nga, ipaprevent yun ng ginger or ng luya. So sa onion naman, si onion is parang respiratory health, no? It improves respiratory health. So yung mga sipon ng mga manok natin would be solved or magagamot siya kung meron ng sipon, or kung hindi man, at least mape-prevent yung chickens natin na magkaroon ng sipon. So sa beer naman, since ang beer is galing sa fermentation process, no, kapag inad natin siya, mas mapapabilis yung fermentation process nung mga ingredients natin. Sa molasses naman is it will feed the good bacteria na gusto nating i-develop sa OHN natin. So si yung coconut vinegar naman is the one extracting yung mga nutrients coming from our garlic, onion, and ginger. So kukunin niya yun, i-extract niya yun. That's the role of the coconut vinegar, and it will prolong the shelf life of our OHN kasi because of its acidic nature. So yun, later ibibigay ko rin sa inyo yung proportions na ginamit natin. Okay, yung cost muna natin. So sa ginger, ang cost nun is 1/4 is 20 pesos lang. This was the price sa local market namin, and this was last February. So hindi ko lang alam kung magkano na ba yung presyo ngayon. So sa luya is 20 pesos, sa onion is 15, at saka yung sa garlic is 20. Ang beer naman, ang bili ko sa beer sa convenience store is 60 pesos. Kung pwede kayong bumili dun sa mga sari-sari store, yung mga nasa kanto, pwede naman. At saka mas mura yun. Nagkataon lang talaga na nasa syudad na ako, and dun lang ako nakakita ng beer. Or ito yung pinakamalapit. Well, bumili na rin, sa convenience store na lang din ako bumili kasi andun na ako. So bumili ako ng tuba, isang galon is 100 pesos. Pero yung nagamit ko lang is, let's say 30 pesos. Kasi ang konti lang nung nagamit ko. Based doon sa basic ingredients natin na 750 grams lang na ingredients. So sa molasses, again, if you watch my previous video, bumili tayo ng molasses na worth 250 pesos. Pero yung nagamit natin is just around, let's say, 50 pesos. So ang total lang natin is 195 pesos for our ingredients. Kung hindi siya natapon, well, kahit natapon siya, medyo kaya pa rin nating bumuo nung 2 liter. Kaya nating punuin yung 2 liter container na meron tayo. So yun, paano ba siya gamitin? So first is, for maintenance, twice a week, ang schedule ko is Wednesday and Sunday. Hinahalo ko ang 1 tablespoon. So gagamit ako ng 1 tablespoon sa 1 liter ng tubig. So gumamit kayo ng soft drinks na bottle para malaman niyo kung gaano kadami yung 1 liter, para matansya nyo rin. For the chicks naman, yung mga sisiw natin, pwede naman natin natin gamitin yung OHN for mga sisiw natin, kaso lang bawasan natin yung volume ng OHN na ihahalo sa tubig, and magbigay din tayo ng at the same time ng fresh water na walang halong OHN para magkaroon din ng option yung mga sisiw natin kung saan sila iinom. Okay, so that's for preventions. Pero kung may sakit na yung chickens ninyo, or kung may sakit na yung nananamlay or may sipon, 3 days straight na paggamit ng OHN, same volume, 1 tablespoon per liter. So yun. So recap lang tayo. So day 1, prepare natin yung solid component ng OHN, and then lagyan natin ng beer. After 12 hours, magdagdag tayo ng molasses. So i-ferment natin yon for another 7 days. So day 9, magdadagdag tayo ng coconut vinegar na 3 times ng volume ng beer, and then i-ferment natin siya for another 10 days. So day 19, pwede na nating i-harvest yung first batch ng OHN natin. Pero yung i-harvest natin is the volume lang nung vinegar na inad natin on day 9.